So guys, no, ito na pantay na natin siya. So gagawin natin ngayon, didiligan natin siya, no. At pag didiligan pala dito guys, ha, kailangan basag-basa. Kumbaga sa sinaing eh, hindi hilaw. Kasi pagka sinabi mo hilaw yung pagkakadilig mo dito, pag pinukpok mo siya, may makikita kami parting hindi masyadong nabasag maigi, kaya hindi siya lalapat na maganda doon sa pinaglatagan mo na lupa sa kanya. Hindi siya kakapit doon sa ilalim. At magiging hindi pantay. Makita mo isa naman lubog na lubog kasi basa-basa siya. Pero tsaka ang gagawin yan, pagkadilig natin ng basa, hindi natin agad siya pupupukuin. Aantayin muna natin siya bumaba yung tubig. At least mga 2 minutes bago siya natin pupupukin. So ano yan, sabay mo. Guys, no, yung nga pala, ano, no, ganito klase, no, Bermuda, tsaka yung isang klase dito, yung tinatawag na bluegrass. Kung sa hindi nakakaalam, no, pagka tinanim natin siya na ganito, at least mga 2 weeks siya na matakaw sa tubig. Kailangan niya, lalo na kung masyadong lantad sa sikat ng araw yung pinagtaniman nyo, habawa open talaga siya. Open field na yung halos yung araw mahigit 10 hours, mahigit siya na nakalantad sa sobrang init o yung maghapon lagtad siya. Ang dilig dyan pagka bagong tanim ay umaga, tagahali, hapon. Pero kung kaya nyo na ano lang na umaga at hapon, kailangan sabi na lawan-lawa yung tubig siya. Yung parang pag dilig mo at kung bigla mo tatapakan, lulubog yung paa mo sa sobrang lambot dahil masyado siyang basa. Dapat ganun ang pagkakadilig nyo sa kanya. For mga 2 weeks lang naman yun. After no, kahit once a day nyo na lang siya diligan. Pero kailangan kung umaga nyo siya didiligan, basag-basa siya para pagdating ng hapon, okay lang dahil kinabukasan nyo na uli siya didiligan. Tapos yung isa pang ano dito, after 1 week pagkatanim, tsaka siya inaabonohan. Ang ginagamit na abono sa kanya, yung abono sa pala, yung urea, yung kulay puti na parang asin. At style ho ng pagsabog nito kung paano sinasabog yung sa pala, yung pasabog. Pagkatapos, tsaka ho yun siya didiligan na maigi para matunaw po yung wag ko yun gagawin yung style na yung kinakanaw sa tubig. Kasi kung ang ano yung ay hindi nakapatag o hindi nakaklebe o kung nakaklebe ba yan na meron niya pupuntahan na pababa, yung pinakadulo na pinagtaniman nyo nito, kung yun yung parting mababa, pagka diniligan nyo siya, mostly lahat ng ano ng abono mapupunta rin sa pinakadulo, doon yung mapupunta yung concentration ng abono nyo, ang mangyayari doon, mababatay yung party na yun doon kasi masosobrahan siya. Hindi katulad doon ng pagpasabog,
konti lang yung sa mismo tapat niya na pagka natunaw hanggang doon lang mismo, hindi nalalayo yung pinakaano ng abono. So ayan, medyo nakababa naman na to. So diyan na natin, gamit pala natin yung improvised na tamper. Kahit ano ho siya na plywood, bakal, basta pantay ho siya para papukpok, para mapantay ito. Gaya po dito, ayan, nakita nyo, bali ako ito na yung ang lapad po ng ano niya is 1 inch yung kapal na ginagamit po yun para sa mga pang-aparador, mga ano. Tapos binalutan ko lang ng plastic para hindi po dumikit yung pinaka ano niya. So ito ho, yung pagpukpok po nito kailangan tansyado nyo lang, hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina, at makikita nyo naman kailangan lumapat lang yung pinaka ano niya, ugat dun sa ilalim, at saka pumantay po siya. So ayan guys, nakita nyo, patay na siya. Ayan, flat na po siya. So assist na po natin yan. Ang gagawin natin yan, bukas na ng umaga natin siya bubudbura ng lupa sa ibabaw. Ang purpose naman po ng lupa, kung nakikita nyo yung may mga awag-awag na maliliit na yan, ang purpose ng lupa na ilalagay natin para sumiksik dyan sa mga gilid-gilid dyan, na sa ganun, para katulad dun sa Carabao grass na video natin, para ho makagapag doon yung mga ugat nila, na sa ganun mas mabilis sila magdikit-dikit po at kumapal. So yun po yung purpose ng paglalagay po ng lupa po sa ibabaw after po natin siyang itanim.
So yun ho, hindi naman obligado na pagkatanim nyo, ilagay nyo agad. Pwede yung bawa ngayon natapos kayo, kinabukasan nyo na umaga siya lagyan kasi ho, basa pa ho to, malambot. Kung di nyo rin alam yung technique ng paano siya sasabugan ng lupa, lulubog lang yung paa nyo. Kasi ho, yung mostly pagka gano'n balang yung ginagamit namin, meron kami additional plywood na malapan na ginagamit, yun yung tinatapakan namin once na pagkadilig pukpuk tapos budbud agad ng paatraso. Ganon po yung style. Pero sa ganito maliliit, pwede naman po ito kahit bukas na natin lagyan ng lupa. So bukas papakita naman ko sa inyo kung paano yung paglalagay ng lupa rito. Once na nalinis ulit natin ito, pagka nakatapos na ulit tayo magtanim. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy planting. At sana marami kayo natutunan sa ginawa natin video ngayon. God bless po.